Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kahit na sa isang tiyak na lawak, umulan ng napakabilis. Ilang segundo lang ang lumipas mula sa naramdaman nilang ulan tungo sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan sa kanilang mga mukha. Nagresulta din ito sa karamihan ng mga tao, kasama na sila, na walang oras na samilong sa ulan, at masunurin na lamang nilang hintayin ang malakas na ulan sa proseso. Palakas ng palakas ang ulan, at hindi lamang ito nagpakita ng balak na huminto, ngunit ang mga taong nababad dito ay unti-unting huminahon sa ulan. Maraming tao na nakahandusay sa lupa at natutulog na dahan-daang nagmulat ng mga mata sa ulan. I'm going, bakit biglang umulan ng malakas? Masyadong mabilis itong ulan, basang-basa ang buong katawan ko. Lola, this is so unlucky. Matagal na rin kasi akong nalilibang uminom at kumain ng karne. I finally had a good time today. As a result, mahimbing ang tulog ko ngayon. Why don't you give us such a good time? Tama na, anong magnanakaw? Isang grupo ng mga katulong ang nagmura sa isa't isa, halatang labis na hindi nasisiyahan sa kasalukuyang sitwasyon. Para naman kay Zheng Mei, nagising siya sa ulan, na talagang nakaka-depress para sa kanya personally. Gayunpaman, sila ay nalulumbay, sa pagharap sa ulan, ang grupo ng mga tao ay maaari lamang tumayo sa pagkabigo, at pagkatapos ay tumungo hanggang sa isang lugar upang magtago mula sa ulan. Lahat tayo ay nanirahan sa mga sikat na tindahan sa mahabang panahon, at hindi pa natin nakitang nangyari ito. Sanay silang lahat sa magandang klima sa mga sikat na tindahan, at sanay din sila sa hangin at ulan sa mga sikat na tindahan. Bagamat sinikap ng mga katulong na protektahan ang itim na hangin at ang mga sagong nakasuot ng puti mula sa hangin at ulan, kung tutuusin, ang ulan ay paparating na napakalakas na kahit na sila ay naharang, ito ay walang gaanong epekto. Wala pang isang saglit, basang-basa na si Heifeng at ang mga sagong nakaputing damit, at ginaising din siya ng shower. Iminulat ni Heifeng ang kanyang mga mata, ngunit agad na binasa ng ulan ang kanyang mga mata kaya halos hindi niya ito maimulat. Labis na nanlumo si Heifeng, ano ba ang nangyayari? Bakit umuulan na naman ng malakas? Hindi ba ngayon lang naging maayos ang lahat? Hindi ko alam, sagot ng katulong. Fuck. Iyong mga taong namamahala sa defensive formation ay lahat ng mga fucking losers, hindi sila maaaring bumuo ng isang defensive formation ng napakahusay, hindi maiwasan ni Heifeng ang magmura. Ang sinumang labis na nababagabag sa kanilang matamis na panaginip ay magkakaroon ng init ng ulo. Nang lingunin niya, nakita niyang nagising na rin ang espesyal na sagong nakaputi at pilit na duleng tumingin sa langit. Kuya, wag mo nang tignan, balik na tayo sa bahay at magpahinga. Tinapik ng itim na hangin ang balikat ng sagong nakasuot ng puti. Biglang natauhan ang espesyal na sagong nakaputi at hindi na nagsalita. Kung ang mahinang ulan noon ay naghinala sa kanya, ang malakas na ulan ngayon ay talagang nakakatakot sa kanya. Lalo niyang naramdaman na may hindi tama sa langit. Kuya Heifeng, may pagdalaw ba sa bukirin ng trigo? Tanong ng sagong nakaputing damit. Bakit mo natanong yan? Hindi napigilan ni Heifeng na magtanong ng kakaiba. Ang espesyal na sagong nakaputi ay laminggalinga sa paligid at bamantong hininga, lahat tayo ay magkakapatid, hindi ko ito itatago sa iyo, tsaka wala ang may-ari ng nayon, kung mayroon kang sasabihin, maaari mong sabihin ang anumang gusto mo. It's wrong, that doesn't matter, let's just talk privately as brothers. Kuya Heifeng, lagi kong nararamdaman na ang halimaw na ito ay biglang namatay, o sa madaling salita, palagi kong nararamdaman na medyo hindi totoo ang magpaalam sa mayabang na Han Sanchen na tulad nito. Kahit na walang ingat, si Heifeng, hindi siya tanga,
Mabilis niyang naunawaan ang kahulugan ng mga salita ng puting sugo at sinabi, Kuya, hindi mo ba naisip na ang ulan sa langit ay may kinalaman kay Hansanchen o sa halimaw? Bar. I don't want to think that way, but the more I think about it, the more something feels wrong. Para sa White Envoy, medyo mabilis natapos ang gyera. After the monster take over Han Sang-kian's body, bigla na lang siyang nawala. After the monster rushed out, it was very reckless and direct had a big showdown with them, and then completely disappeared. This is so fast. This is so fast. This is so fast. This is really that, the process, ay wala, kung tutusin, hindi man lang nakaiwas ang halimaw na pinagsama-sama nating daan-daang libo, normal lang na masira ito pagkatapos matamaan, sabi ni Heifeng. Bumantong hininga ang sagong nakaputing damit, bagamat tama ang sinabi mo, kailangan mo ring malaman ang isang detalye na hindi natin pinansin. Anong mga detalye? Kinakabahang tanong ni Heifeng. Natatandaan mo pa ba ang pangitain pagkatapos tayong salakayin ng halimaw at sabay nating sinalakay ang halimaw? Nang marinig ang mga salita ng sagong nakasuot ng puti, biglang sumimangot si Heifeng, at pagkatapos ay pinag-isipan ito ng mabuti. Ngunit saglit na nag-isip, parang wala siyang naisip, kaya hindi niya naiwasang umiling, hindi ko na matandaan ang mga detalye ng ilang sandali. Mahinang bumantong hininga ang espesyal na sagong nakaputi at sinabing, nang salakayin tayo ng halimaw, isang malaking pagbabago sa enerhiya ang aktwal na naganap sa kalangitan. Sa oras na iyon, naisip namin na ito ang pangalawang alon ng pag-atake ng kalaban. Sa pagsasalita tungkol dito, biglang naunawaan ni Heifeng, sa sandaling sinabi mo ito, naalala ko ito, nangyari nga ang sitwasyong ito sa oras na iyon, at ang may-ari ng nayon ay hindi pa rin nakakapagpasya ng ilang sandali at hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkalipas lamang ng mahabang panahon, nagpasya ang may-ari ng nayon na huwag labanan ang pangalawang alon ng mga pag-atake na maaaring dumating, ngunit upang labanan lamang ang unang alon ng mga pag-atake. Tumanggo ang sagong nakaputing damit, tama ka, talagang napakalakas ng alon ng mga pagbabagong iyon noong panahong iyon, iniisip ko na ang napakalakas na alon ay biglang nagkaroon ng malakas na kulog at mahinang patak ng ulan, at kahit na wala nang nangyari sa huli, hindi ba't masyadong kakaiba? Pagkarinig nito ay sumimangot din si Heifeng. May kakaiba talaga dito. Kung ito ay isang ordinaryong kilusan lamang, o sa madaling salita, isang kilusang nakatuon sa depensa, kung gayon ang kanilang sama-samang pag-atake ay hindi dapat naging ganoon kakinas, walang kahit kaunting pagtutol na nakita sa buong proseso. Ang mga pagbabagong nakatuon sa pag-atake ay maaaring aktwal na ipaliwanag ang kakulangan ng paglaban, ngunit ang tanong ay, ang isang bagay ba sa antas ng isang halimaw ay hindi makapagpapalabas ng pangalawang alon ng mga pag-atake bago ang pag-atake ng kaaway? The more I thought about it, mas naging imposible, tutal, ang halimaw na iyon ay napakawalang ingat na nang ahas itong direktang harapin ang daan-daang libong tao. Sa makatuwid, talagang hindi malamang na bigla nitong pipiliin na sumuko sa oras na ito. Kung gayon, dahil hindi ito pinakawalan o ginagamit upang lumaban, saan napunta ito sa huli? Hindi naiwasang magtanong ng nakaputing damit na sugo, hindi naman pwedeng mawala ng walang dahilan, di ba? Cost it be that the monster takes too long to charge up. Sa oras na gusto na niyang umatake ay umabot na sa harapan niya ang atake namin, kaya kahit bitawan niya ito ay makaka-counterattack lang siya sa atake namin. Sinabi ni Heifeng, hindi ito bubuo ng isang epektibong proteksyon para sa kanya, at hindi rin ito magiging sanhi ng isang malaking pag-atake sa atin, ngunit ito ay ganap na sisabog sa harap niya. Sa ganitong paraan, maipaliwanag nito kung bakit napakalakas ng pagsabog, at maipaliwanag din nito kung bakit biglang nawala ang pangalawang malaking halaga ng enerhiya. Ngunit ang problema ay ang paliwanag na ito ay masyadong malayo. Ang mga bagay na antas ng halimaw ay maaaring makapinsala sa isang ninuno, na may ganoong lakas at karanasan sa pakikipaglaban, talagang imposibleng gumawa ng ganoong mababang antas ng pagkakamali. Tanging ang mga hindi kasing lakas ng iba, o ang psikolohikal na kalidad ay hindi katumbas ng halaga, ang gagawa ng ganoong sariling layunin sa sitwasyong ito. Kaya, ang paliwanag ay dumating sa nakaraan, ngunit hindi ito naging maayos. Kakaiba, ano bang nangyayari? Hindi mo ari ng itim na hangin, nakatingin sa langit at sa bumabagsak na malakas na ulan,
Maaaring ang malakas na ulan na ito ay isang uri ng hinango ng mga pangalawang enerhiya na ito. Ngunit ang tanong ay, ano ang susunod? Ano ang magagawa ng malakas na ulan? Pwede bang bawain ang sikat nating tindahan? This is simply impossible. The drainage of the famous store is very good. Kahit umulan ng ganito ng ilang taon, walang magiging problema. The special envoy in white nodded, actually, I just can't figure out if the rain is related to those energies, then what is the meaning of this heavy rain? Pareho silang tumingin sa langit, natulala at malalim ang iniisip saglit. I don't know how long it took, but the two people even started to hallucinate when looking at the rain. Ang ulan na nakita nila ay hindi na patak ng ulan, kundi mahabang linya ng ulan. Ito ay normal, ngunit nang mag-iwas na ng tingin ang dalawa, bigla nilang natuklasan na ang mga patak ng ulan ay nagsimulang magpalat ng kulay at naging pula. Parang, ulan ng dugo. Sa una, ang dalawang tao ay nagpunas ng kanilang mga mata sa subconsciously sa sabay-sabay, total para sa kanila, lahat sila nakaramdam na sila ay nasilaw, may acid rain, malakas na ulan, at mahinang ulan sa mundong ito, ngunit talagang walang posibilidad na magkaroon ng anuman, ang tinatawag na ulan ng dugo. Gayunpaman, kahit paano nila panasan ang kanilang mga mata, ang ulan na bumabagsak mula sa langit ay duguan at pula. Sa katunayan, ang buong kalangitan ay napuno ng ulan ng dugo at napuno ng nakakatakot na amoy ng dugo. Nasnak, nasnak, nasnak. Pagkatapos bumuhos ang dugong ulan, bagamat mas maliit ang lakas ng ulan, ang sunod-sunod na patak sa kanila ay totoong-totoo pa rin, nang ibinaba nila ang kanilang mga ulo at nakita ang kanilang mga kamay at katawan. Laking gulat nila nang makitang may bahid ito ng dugo. Sa pagkakataong ito lang ay biglang napagtanto ng dalawang tao at maging ng ilang tao sa paligid nila na hindi ilusyon ng mga mata ang lahat, ngunit sa totoo lang, umuulan talaga ng dugo sa langit. Kuya, ito, anong nangyayari? Ito, bakit biglang umulan ng dugo sa langit? Hindi makapaniwalang sabi ni Heifang. Ang espesyal na sugo na nakaputi ay nabighani din sa dugo sa kanyang mga kamay at katawan. Ang pagkabigla sa kanyang puso ay mahirap ilarawan sa mga salita. Oo, ang sarap bakit umuulan sa baryo. Ang sarap pero umuulan ng dugo. Ito, anong nangyayari? Labis na nagulat si Heifang, at sa parehong oras, naisip niya ang mga dahilan na magiging sanhi ng pagulan ng dugo ng maraming beses sa kanyang isipan. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, naisip niya lamang ang isang hindi malamang na posibilidad. Maaaring ang grupo ng mga apo na nag-aayos ng defensive array ay talagang nagbigti o namatay sa defensive array dahil sa pang-aabuso na ginawa nila, at pagkatapos ay dahil sa isang panandaliang pagkakamali, na humantong sa madugong ulan. Ito ay talagang mapangahas, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito ang pinakamakatotohanang posibilidad na sa tingin ng itim na hangin ay posible sa sandaling ito. Hindi nagsalita ang Special Envoy in White. Tinitigan niya ang dugong ulan gamit ang kanyang mga mata, hindi niya maintindihan ang posibilidad, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na maaaring hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Nung natarante na lang silang dalawa, biglang sumagi sa isip ko ang mga hiyawan, at subconsciously hinanap ng dalawa ang tunog. Then I was shocked to find na ang mga subordinate na nasa gitna ng ulan ay nagsisigawan sa ulan. Ang dalawang tao ay tumingin sa isa't isa ng hindi malay, at sinabi ni Heifeng sa pagkabigla, pupunta ako, ano ang nangyayari? Paano sila nakasigaw? Baka nakita rin nitong grupo ng mga tao ang madugong ulan at bigla silang natakot at nagsisigawan. Gayunpaman, karamihan sa mga taong ito ay marangal na mga tao, at bawat isa sa kanila ay nakaranas ng mga digmaan at nakasaksi ng mga katawan at dugo, paano sila natakot at nagsisigaw dahil sa kaunting ulan ng dugo. Saka, sa sound point of view, hindi naman gaanong masakit at miserable ang mga hiyawan ng pagkatakot. Sumimangot ang espesyal na sagong nakaputi at tumingin kay Heifeng, lumapit ka at tingnan mo. Nang matapos magsalita ang sagong nakaputing damit, agad na tumakbo ang dalawang lalaki patungo sa sumisigaw na mga nasasakupan. Sila ay nasa ulan sa oras na ito, at hindi nila alam kung sila ay matino sa kalasinggan o ang ulan ay nagpatino sa kanila, sa madaling salita. Ang dalawang taong ito ay ganap na matino ngayon. Maraming tao ang nagsisigawan, mula sa mga unang tao, naging grupo ito sa loob lamang ng ilang segundo nang dumating sa harapan nila ang dalawang sagong nakaputi.
Parang ang ulan ng dugo sa pinangyarihan ay tatama sa mga tao, na binubugbog ang lahat sa lupa ng baliw. Ang puting sugo at itim na hangin ay orihinal na gustong hanapin ang unang alon ng mga tao, ngunit pagkatapos ng lahat, ang distansya ay medyo malayo, bago sila dumating, ang pinakamalapit na alon ng mga tao ay nagkaroon din ng ganitong reaksyon. Hindi na nagdalawang isip ang dalawa, at agad na napatingin sa subordinate na pinakamalapit sa kanila. Direktang sinunggaban ng nakaputing damit na sugo at Heifeng ang isang tao at kinokontrol ang kanyang mga kamay at paa sa lugar, sabay-sabay nilang tanong na kinakabahan, anong meron? Sayang naman yung lalaki sa sobrang sakit, bagamat kontrolado ang kanyang katawan, halatang naghi-hysterical pain siya at nahihirapang sagutin ang mga tanong ng dalawang tao. Gayunpaman, hindi na kailangang sumagot ang lalaki, nang talagang tumingin silang dalawa ng mabuti sa lalaki ay agad nilang naintindihan kung bakit sila sumisigaw sa sakit. Gulat na nagkatinginan ang sagong nakaputi at si Heifeng. The next second, they both held up their energy shields at sabay na sumigaw, ingat sa ulan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!